Madami-dami to. Mga ano yan, mga $20 yan. $20 pambili uling tubig. Part-time tayo ngayon. Alisin mo rin, sige. Eto mga Andre, ano kasi to kumbaga naiikot. So, papalitan namin yan. Yan. Square na maliit rin. Papalitan lang namin ng ng basic switch mga Andre, Etong ganito lang Kasi ano to kumbaga rotary yung naiikot, parang may dimmer. Ngayon papalitan na lang namin ng switch na direct. Okay na. Ganun lang, 'di ba? So eto Rain, pagte-testing mo to, pero huwag ka rin magtitiwala rito, okay? Pag ginano mo yan, pag tumunog yan, may connection. Pero dahil wala, wala siya. Ngayon, paano ba? Sige, putulin mo na lang rito rin. Putulin mo dito? Isa rin. Tapos balatan mo. Medyo haba-haba mo ng konti. Ayan, sige. Ano may yung mo? Kahit ano ba ito? Wala nang polarity dyan. Mas maganda yan kung nakapataas rin. Kasi, hindi, ibig sabihin, eto, nakapaganon. Kasi yung higpit ng screw. Pero mali ako, dati ko hinawakan yung di ba? Dapat. Ngayon, kasi patay naman yung niya, kaya okay lang. Pero kung live yan, hindi mo nang gagawin yun. Kuryente ka na nun. Yan, pa ganyan, Okay. Sarado mo. Okay lang. Ayan, okay na. Mahigpit na yan. Okay lang kahit nakatingin. Ngayon, okay lang yan. Lagyan mo na lang ng yung iba hindi na nilalagyan ng electrical yan pabilog. Di ba nilagyan ko? Ikutan mo ng electrical. Para pag hindi kahit sumagi rito sa mga bakal, hindi mag-short. Okay. Ngayon, ano mo muna. Tulak mo yung mga wire. Okay. Baka kasya yan rin. Baka abot yan. Up. Okay na. Parang siya pantay, no? Ingat. Nakalimutan ko magdala ng flathead. So, okay na yan mga Andre, no? Kakabitan na lang ng cover yan. Ganun lang ang pagpalit ng nung ganito, mga rotary. Yan, madali lang siya. Okay na? Nakakinig pala yung susilan? Oo. Yun. Okay. Mas easy. Sige. Okay na. Tapos, ito pa pala. Itong na to. Nakalimutan ko to. Eto, nasira yung niya, yung truck niya. Nakalimutan kong bilihan ng ng materyales. Kainis.
Hindi ko pwede nababaltan yung ano nila. Ha? Kaya hindi ko ma-scrape ng maayos eh. Okay na. Yung ano na lang, basta yung ano, yung Ito, lumang... Yung baba, hindi na. No? Huwag na. Ito? Oo, yan na. yung gilid, yung baba na yun. Huwag na yung ibabaw lang. Hindi ko maano, nai-scrape yung ano nila. Tanggalin mo lang yung silicone. Luma-luma na kasi ito, kaya... Yan. Ito hindi ko maintindihan. Hindi ko makita yung pan. May pan, maririnig. Oh, okay. Maririnig mo yung pan, pero Ilaw ah. hindi makita ko na saan. Di ba alin? Parang motor yan. Oo. Baka nag-iilaw. Nasa loob yung pan, no? Tapos may ilaw. Tapos may pansaksak siya rito. Ibig sabihin, pwede natin palitan to. My friend, where are you from? South Africa. South Africa? Yeah. Ah, see. Where are you from? In the Philippines. Oh, Philippines? Yeah. So how long have you been here? Like 3 years? 3 years? Yeah. Do you like it here? Ghana, nah, it's cold. No? Yeah, it's cold. Oh. But I went to the Philippines last year. It was fun. Really? Yeah, I went to Yeah. Manila. How do you find it? It was really nice. I liked it. You like it there? Yeah. Better than here? Yeah, the food there is nicer. Uh-huh. I think the people there are like better. I like them. Yeah, definitely. They are more, what do you call this? Welcoming. Yeah, but the traffic is bad. Oh, God. Oh my God. Yo. Yeah, exactly. That's our complaint too. Yeah. Yeah, the traffic is crazy. Yeah. So you stayed only in Manila? I stayed in Manila and then we went to some island. I forgot the island. Wow. It was like another island. What, Boracay? Let me find it. Because my friend's from the Philippines. That's why we went there. We stayed at his house. Replace this. This is from 1900s. Yeah. And this one too. It's too Okay. Ang iniisip ko ngayon, kasi nga, eto mga Andre, papalitan to. Ang iniisip ko, etong whole cabinet na yan, yung mataas na yan, tatanggalin na yan, tapos dyan ilalagay yung kalan. Or, eto, ang ikat ko, since eto kasi magkakaroon ako ng butas dito eh. Eto, butas to mga Andre, no? So, iniisip ko, I think, hindi. Butas to, pwede ko naman takpan. Ito, ayan, maangat yan. Pwede kong takpan yan. Mas marami akong i-repair, no? Pag ito, yung pinutol ko hanggang ilalim, i-repair ko. Pag ito, marami akong ipipix dito eh. Samantalang pag tinanggal ko itong butas, madaling takpan. Kaya lang, maggagawa ako ng panibagong ganito. Kaya lang, ito rin. Ano na ito eh, parang corroded na yata ito. Na hindi pa naman. Ang hirap kasi nito, maka-anggulo eh. Pero kung tuwid lang yan, ako na magpapalit eh. Kaya lang may anggulo ba? Mahihirapan ako eh. Wala akong experience dito mga Dreno. Yung ibabaw lang naman yung papalitan dyan. Dapat ano na to, palitan na tong buong ganito. Sira na. Baka bigat ng washing machine na. I think even this dryer here is maybe 30 years old, yeah. It's old. Everything is too old. That's why I told them, no, it's too beat up. Let's just replace it. And it's too I told old. the landlord, but he was like, maybe one day. I was like, okay. Maybe one day. I mean, the rent is not cheap, right? Yeah, it's not cheap. Yeah. Because I remember he tried to raise the price, and then my roommate was having an argument with him.
It was like everything's broken. Yeah, you cannot just raise the rent without improving the house, what I no? mean, Yeah. Because we came here and a lot of everything here is broken. Because my friend moved in here with like 2 other guys, and then I became friends with them. And I remember the first day I came into this apartment, a lot of the stuff was like this was already broken. We were just I cannot even find the parts for this. it's too old. And this also, you Years see, ago, yeah. I told him no, there's no available parts. It's too old. Nakapanghina yung bahay, oh. Pag naisip mo. Yung bathtub, sobrang tagal na pag kiniskis mo. Malabas yung itim. Yun yung ating kulay ng ano eh. Ano mo na, natutubtob mo na yung pintura. Akala ko yung silicone, akala ko black. Yung pala yung bottom na pala. Gagawin ba natin yan? Yung countertop? Okay din yun, kahit pa paano. Hindi rin naman tayo mahirapan mag-akyat, di ba? Kasi nga, Pwedeng, ito natin bubuhayin, di ba? Ikakat lang natin. pwedeng nakakat na pag inakyat natin. Oo. Eto, pag bumili ka naman ng... Hindi, pa-deliver mo na lang pag bumili ka ng ng tawag rito. Magkano charge mo doon? Di ba? Kaya mo, gagawa ko cabinet. Cabinet making na yun. Anong iniisip ko? Pag pinalitan namin yung countertop, yung buong countertop mga deno, kasi corroded na rin yung iba. Bibili ka ng materyales, siguro mga nasa $500 to $600. Ngayon, kung professional ako, kaya kong tapusin yun ng isang araw. Di ba? So, mahal yun. Bakit mga 2,000 yun, no? Mga 2,500, no? Countertop lang. Ayun ang naiisip kong yung para masabi kong sulit para sa akin is mga 2,500 kasama materyales. Hindi, mga 2,500 countertop lang yun eh. Kasi ang iniisip ko yung labor natin, dapat mga 1.5 araw lang. Pero isang araw kayang tapusin yun eh. Basta tama yung pagkat natin. Basta tama yung pag-cut. Ayun yung iniisip ko pag nagkamali ako ng cut. Kasi may angulo eh. Pero kung straight lang yun, Hindi, pag, hindi mo naman pwede baklasin agad. di ba, madali lang yun basta may ka rin. Yung may track ka na pang-cut. Yung isi-set mo lang. Madali lang makuha yung nun eh. Yung angulo nun. Kung ilang degree. Pambira. Pag mga komplikado kasi trabaho, ayoko nang gawin eh. Kumbaga inisip ko nga, worth it ba yun na gawin ko kung kikita lang ako ng $500? Nakikikita ka mo din. Pagkat Kaya lang naisip ko na parang hindi eh. Kasi hindi lugi tayo sa 500, no? Oo. Yung stress, mga dala yung stress. Bibili ka materyales. So, dapat mga 2,000 yung mo. Kaya lang, ang tanong, papayag ba yung Imagine mo ganun gagastos sa inyo, di ba? Yun, isa-isa yun kung papayag siya. Eh, kita mo, tinitipid nga yung di ba? Anyway, yun yung part-time natin ngayon, no? Kahit pa paano, may idea na siya sa pagkabit ng switch. Yung may nagsasabi po na no? Anong tawag dito? Bawal daw. Yung ginagawa ko na magkabit ng ng ilaw o magpalit ng mga light fixtures. Hindi po bawal yun. Okay lang yan. Ang bawal po is kung gagawa ako ng panibagong linya ng kuryente. Pero kung may existing na linya ng kuryente at magpapalit lang ako ng fixtures ng bahay ng ilaw, hindi po bawal yon. Kasi parang may mga Naman yun, di ba? may mga nagsasabi na hindi ko daw bawal daw ako nung gumawa nung kasi hindi naman ako electrician. No, hindi po. Kung gagawa ako ng linya para sa isang bagong saksakan, kung gagawa ako ng bagong linya para gumawa ng bagong ilaw, yun po ang bawal sa akin. Pero kung nandiyon na yung linya, lalagyan ko na lang ng ilaw,
wala pong problema yon. Kasi bawal ka din magpalit ng ilaw, no? Kung bakit ka ano. Hindi kasi yung iba, hindi ka electrician. No, hindi po. Hi. It's too loud. Can I have 2 medium ice cup with whipped cream, please? 2 medium ice cup with whipped cream. Yes, That's it? that's it. Do you have the, what do you call this? Chicken soup? Yeah. No, never mind. Sorry. Thanks. No? No. Just the, yeah. Thanks. Just the ice cup. Nagulat. Talsik ang kaluluha ko dun, gra. Ubusin mo na yan, Thank you, sir. Thank you. Ano? Ubusin mo na yan. So, uwian na mga tre, no? Dito na tatapos ang ating araw ng linggo. Dahil bukas trabaho na naman tayo. Parang, Holiday Friday, di ba? ha? Holiday Friday. What Friday? Wednesday uli. Ang holiday Wednesday ulit? Oo, di ba? Uno? Canada Day? Oo. Bayaran kaya tayo? Ayun ang tanong mga Dre, no? Kung babayaran yung holiday namin. Well, siguro. Yung last ba hindi? Yung last week. Ayun nga yung tanong kung mabayaran. Siguro mabayaran, no? Mabait naman. Nung last year, binayaran din yata kayo, di ba? Oo. Mabait naman yung school, eh. Kaya, hopefully, bayaran nila. Kasi kawawa naman kami. Kaya lang, kung hindi nila bayaran, wala rin kami magagawa, di ba? Sana lang, bayaran. Please. Sayang din yun. Ay. Nung nagsimula ako dito sa Canada, UPS, $12. Okay? That was 2018. Sumunod, after siguro 2 weeks ko sa UPS, sa plaza, $15. After 2 months, na regular ako, na-increasean din yung sweldo ko ng $2, so naging $17 sa agad. During that time, ang minimum yata $13.25 pa lang eh. Tapos $17 na ako mga Dre, no? Pagkatapos, yan naging $19. Tapos naging $19.50. Tapos umalis ako sa plaza, kumuha ako ng sweldong magkano yun? $17 ba yun? Para maging maging janitor sa mga apartment. Tapos pagbalik ko sa plaza, naging naman ako na. Bumalik ulit ako sa plaza, nag-reapply ako. Naging binigyan naman ako 25. Pagkatapos hindi na ako nasiyahan sa 25. Kasi ang promise sa akin, i-increasean ako every year. So nag-resign din ako. Hindi pala, umabot pala ako ng 27. Tapos nag-resign ako. Tapos nakakuha naman ako $27.50. Swerte pa rin talaga ako mga Dre, no? Swerte sa trabaho. Siyempre may kasamang sipag yon. Kasi dapat ipakita mo muna kung patunayan mo muna yung sarili mo. 'Di ba? Bago ka manghingi kung ano sa palagay mo yung nararapat sa iyo, 'di ba? Kung kailangan mo ng increase, 'di ba? 'Yun. Pero dapat may mapatunayan ka muna. 'Yun. Siguro kumbaga yung swerte dapat ito opinion ko lang kumbaga kahit may skills ka, yung opportunity para dumating sa iyo, kailangan merong tao na tutulong sa iyo. Kasi kahit gaano ka kagaling, hindi ka basta-basta makakakuha ng opportunity kung
kung walang tao na mag-a-assist sa'yo, tutulong sa'yo, di ba? So, at the end of the day, malaki yung naitutulong nung network mo, mga taong kilala mo. Sino yung mga taong kilala mo? Siguro yun lang, no? Napakaswerte mo kung mabigyan ka ng chance ng taong hindi ka naman ganun kakilala pero nagtiwala sa'yo. Yan. Sometimes, hindi sapat yung masipag ka lang o magaling ka lang. At yung swerte lagi may kaakibat na ibang tao para magbukas yung opportunity. Paulit-ulit, di ba? Bakal? Mabuklatan ka pa dyan. Pagpasok mo, pag Alam ba? Ito? okay lang. Pero pag papasok ka, Oo nga, ano? Tingnan natin. Oo nga pala. Sa nagtatanong po, ito lang yung gamit natin dito mga drone charger, no? Ang tawag dito? Level 1. Kung hindi naman malayo, let's say gagamitin nyo yung sasakyan nyo, yung Tesla nyo, pampasok sa trabaho, at hindi naman kayo kukonsumo ng mga 100 kilometers balikan, siguro okay na mga dre, no? Okay na yung level 1 charging. Sabagay may lalaman nyo naman yan eh. Let's say eto po, no, kumbaga dahil nga 30% o hindi ko lang alam na eksakto, pero parang sa loob ng 10 oras pwedeng nasa 25 to 30% yung na-charge neto level 1 charging. Ngayon, ang nagagamit ko naman is ilang percent lang mga dre, no? Kumbaga 10% lang yung nagagamit ko. Kaya walang problema sa akin. So, yun yung dapat yung i-consider sa level 1 charging nyo. Pero let's say hindi siya sapat, no? Kumbaga halimbawa, yung charge nyo, yung pagcha-charge nyo sa isang araw is hindi sapat para ma-replenish kung ano man yung nakonsumo nyo. Siguro every now and then magcha-charge na lang kayo sa mga level 2 na charging stations. Ganun na lang. Mapipigure out nyo naman yan pag mga ilang araw na sa inyo yung sasakyan. Pero ayan, level 1 lang mga dre, sapat na. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late.